Ang administrasyon ay tila inaabuso ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanilang mga empleyado sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Ayon sa mga aligasyon, pinipilit silang dumalo sa mga rally upang suportahan ang administrasyon kahit pamanlabag ito sa kanilang kagustuhan. Sinasabing kinukumpiska rin ng kanilang mga cellphones at pinapangakuhan na sumuporta sa Pangulo. May mga reklamo rin na ang rally umano ay idineklara sa Family Day kahit hindi raw dapat sila magtrabaho, ngunit pinipilit raw umano sila ni FL Liza na dumalo at suportahan ang Pangulo. Ang mas nakakabahala pa nga ay ang banta na maaari umano silang ma-terminate o matanggal sa kanilang mga trabaho kung hindi sila susunod at dadalo sa nasabing rally. Ito nga ay nakakagulat na pag-uugali ng mga leader ngayon sa mga manggagawa sa gobyerno na simpleng nais lang naman magtrabaho upang makatulong sa kanilang mga pamilya na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita at tunay na boses ng masa. At pwede nilang tanggalin, takutin, tanggalin sa trabaho. Buha ka ng ina, di ba mga palangga? Jutang Jenemes. Family Day yun. What if kung may scheduled, may mga scheduled event na kayo, like yung iba, pumupunta ng Tagaytay, pumupunta ng Manila Zoo, pumupunta ng park, at kung saan man, nakaschedule yung mga anak. Pero dahil puwersahan ang memorandum na ipinalaganap sa buong Pilipinas, sa bawat ahensya ng gobyerno, itong mga pamilya, nanay at tatay na mayroon dapat silang pupuntahan, magsimba sila, magpiknik na sila mag-anak, forced to go to kick-off rally o dapat kick-out rally dyan sa Quirino Grandstand sa January 28. So ito po ay malinaw na diktadurya. Diktadurya. Dahil kapag hindi ka umattend, tama nga nung sabi sa atin ng isang puting ahas, na mamarkahan kayo ni Lisa dahil yun ang utos niya. Pag hindi kayo umattend sa kick-off rally nila, mamarkahan kayo at pwede kayong tanggalin. Even mga kapulisan. Dahil ang unang nag-ibigay sa atin ng info dito ay pulis, mga palangga. Kaibigan kong pulis na forced siya magpalit ng kanyang profile picture ng bagong Pilipinas. Paulit-ulit kong sinasabi na imbis na pagkaabalahan ng gobyernong ito, buha ka ng inang itong babaeng ito, pagkaabalahan nila lahat, kung paano mapalaguin ang Pilipinas, paano solusyonan ang pulburon. Well, favorite nila yan. Lahat ng problema, you know that already, problema natin sa Pilipinas. SGD, thank you palangga. Paranoid sila. Okay. Because their brain is marinated in opioids and sauteed in alcohol. Grabe yun. Di ba? Minarinate na. Ginisa pa. Thank you, palangga. Ngayon, so pinamamarkahan ni Lisa. Ang gayon, ang PCSO, ang Presidential Communications, PCO, ay abala sila, ang mga buwaka ng ina, abala sa mga cheering-cheering nila. Nagpe-prepare sila yung mga cheering-cheering ba doon sa kick-off rally. So hindi sila abala para sa pagsilbihan kayo. Abala sila kung paano pagandahin yung kick-off rally na yon at paano mag-recruit ng mga trolls also to be there. Nababayaran nila. So, ilang milyon o baka billion pa, okay? Ang gagastusin doon sa kick-off rally na yon, mga kaibigan, para lang sabihin ni Kuting na siya ay what? Popular pa sa Pilipinas. The intention of this kick-off rally, mga kababayan, ay sabihin sa buong mundo na, hey, sikat rockstar pa si Kuting ng Norte sa Pilipinas, which is hindi totoo dahil nga pinuwersa nila ang pag-attend ng mga taong nasa gobyerno, taong empleyado. Kasi alam nila na wala ng amor ang mga Pilipino sa kanila dahil sa kahayupan sa ginagawa nilang pambubudol, pagnanakaw ng pera, magsimula kay Michael sa smuggling sa agriculture na kasabwat ni Lisa, kasabwat ni Marcos Jr., kasabwat nilang lahat. Magsimula, balikan natin si Polboronic Sayarot, balikan natin si Chandy Ramani, lahat ng mga sindikato, balikan natin si Ana Corda na kasabwat ng mga
Chinese na mga polboronic. Ito yung nakikita ng taong bayan. Kahit anong gawin nila, wala nang amor ang Pilipino. Kaya the ultimate goal of Lisa Smugs and Kuting ng Norte is to release the internal memorandum sa lahat ng government agencies. Pilitin kayo lahat. Kayo nanonood kayo, mga pulis kayo, mga pulis kayo. Nanonood kayong lahat. 'Di ba? Kayo mismo makakapagsabi na ang Maharlika ay kayo mismo na mga brusko diyan. Kayo na magsasabi na si Maharlika ay nagsasabi dito ng tamang impormasyon. Okay? So yan ang intention, pipicturean, bibidyohan, ipapakita sa mga tao, bubudulin kayo. Oh wow, yung mga tao, yung mahal na mahal pa rin si Kuting. Paano mahal na mahal? Paano sinusuportahan si Kuting? Pinwersa nga kayo, mga palangga. Pinwersa kayo, alam na nag-comment kayo dyan. Kailan baka pag nag-comment kayo, mamarkahan kayo dyan ni Lisa Smugs. Kasi nga, binabantayan nila, may mga superior sila, di ba? Sa isang agency, may mataas sa kanila. So, director, managers. So, ang ginagawa, binabantayan yung mga galaw sa Facebook account nila. See that? Nakita niyo mga palangga? Binabantayan. Kung pwede lang nilang hawakan yung Facebook account ng mga government employees, gagawin nila. See? So, ito, mga kababayan, ay pagpapatunay na talagang pulboronic state of government na tayo. Baka talo pa natin yung mga bansa na talamak. Okay? Baka matalbugan natin ang Suriname. Have you heard about the country Suriname? Suriname. Doon nagkikita-kita ang mga pulboronic. Okay? May pinapanood kasi ako sa Netflix niyan, hanapin niyo. Suriname. Okay, mga palangga. Yan ang totoo. Baka yan ang pattern ni Kuting at nila, ito si Kuting. Yan. Baka ito ang pattern niya doon sa mga bansa na talamak ang pulburon. Alright? May Twitter ako. Yeah, live tayo ngayon sa Twitter. Maharlika. Mag-Twitter na rin kayo. Mag-tweet kayo. So, naalala nyo ang ating expose na patatas na ipinagdamot ni Lisa Smugs ang French fries from Potato Corner. Okay, na binayaran ng gobyerno na inilagay sa Malacanang na ang pwedeng lumamon ng fries ay sila lang. So from then on, pinagbabawalan na yung mga picture-picture kapag may mga ganong, let's say, may mga pagkain doon na hindi sila pinapakain. Ang pinapakain lang yung mga katulad ng butod, ay pinagbabawalan ang camera. And even now sa Malacanang, kung pwede lang kukonfiscate nila, i-confiscate nila yung, actually they are looking for that, na i-confiscate nila yung mga telepono ng mga empleyado. Okay? Parating na daw sila doon na pag pumasok, tatanggalin yung mga telepono sa kanila. Kung di ba naman mga pulboroni, wala nang laya ang Pilipino. Personal property mo ang phone. That is invasion of your privacy and pagsupil ay pagsuppress ng karapatan. So nakita niyo mga palangga, yan ang nangyayari ngayon. Sa ginagawa ni Lisa, gusto niyang markahan lahat. Kaya sa bukas, okay, you're talking about Lotto na yan, boljakan si Tulfo para isukan niya ang katotohanan. Huwag niyang tanggapin. Sabi nga, nag-comment niya kanina, pera-pera lang si Tulfo. Well, we all know that. Pero nag-grandstanding siya, nung nakaraang hearing, so tignan natin kung hanggang saan yun. And with that, talagang aanuhin natin sila. Babahain natin sila ng jutang ginemes o ng buwakan ng ginina. Alright? Okay. Yeah, speaking of recruitment, okay? Patuloy pa rin ang recruitment nila para nga sa kick-off rally na yan at naghahanap din sila ng mga trolls para mag-cover doon. Diba? May mga dugyots na sila. So, Presidential Communications ay patuloy at saka yung grupo ni Tambaluslos patuloy na nagre-recruit ng mga taong babayaran nila para mag-cover doon sa kick-off rally na yon ni Kuting sa 28 para nga sabihin na gustong-gusto pa ng mga taong bayan ang mga Marcos, which is hindi totoo. And also, di ba, itong si Tambaluslos, ito na ba siya? Elepante. Ay, ayan, parang iika-ika na siya maglakad, di gumagano-ganon. So itong si Tambaluslos, remember, I think that was yesterday, na
nakipag-meeting siya sa mga retired military generals para sabi dito ay nire-reaffirm nila or pinapatunayan nila na hey, meron pa talagang marami pang mga sumusuporta kay Kuting. Okay? Yung nagre-recruit sila ng mga retired militaries na kaya nilang utuin na sinusuportahan pa raw si Kuting. Para ipakita sa taong bayan na malakas pa si Kuting. See that? Abala itong giatay na itong tamba-tamba kasi di ba ganun siya maglakad, oh? Pag ganon-ganon. Yung itlog niya, wala na kasi siyang itlog. Kasi syempre, pag malaki ang tinai mo, di ba ito, yung itlog mo, kumukupos na, gamunggo na lang yung itlog niya. Ay! Gamunggo na lang ang itlog mo, giatay ka. So ngayon, pinapakita nila sa taong bayan na malakas pa si Kuting at nagre-recruit din sila ng mga retired generals, retired military personnel. Kasi imagine mo mga palangga, ang eleksyon ay tapos na. Tapos na tayong budulin. Tapos ngayon, what's the point of that kick-off rally? The point is para mag-picture-picture, mag-concert si Kuting kasi hindi pa siya nag-move on o naka-get over doon sa Coldplay concert kasi di ba, yan ang gusto niyang gawin. Mag-concert, mag-party. Okay? Actually, may statement siya, di ba? Recently, ang statement niya dyan ay, may statement ng gago dyan. May statement siya dyan, Okay. Sabi niya, by now, alam nyo na music lover talaga ako. Okay? Sabi niya, I have been for a long time. I studied music for many years. O dapat nagkanta-kanta ka na lang na ulupong ka, nakuting ka. Sabi niya, and to have somebody like Coldplay, unmissable dapat yon. Okay, di ba? Hindi dapat daw ma-miss yun, sabi ni Kuting. Nakita mo? Sabi ko nga, ano ba ang accomplishment niya? Alam niyo naman, nag-around the world, transfer here, transfer there, ng mga ninanakaw nila galing sa pera ng bayan, lalo na sa PCSO, sa smuggling and everything. Then, party sa Malacanang, pa-fireworks, and now party na naman. Walang katapusang party. Na dapat nakatutok sila sa recovery ng bayan. Di ba? Kasi nanggaling tayo sa pandemic. Pero kung meron man akong pinagsisihan sa buhay ko, sa entire ng buhay ko, ang sumuporta sa mga jutang ginemis na pulboronic. Itong Kuting na ito, kung meron man yung pag-support ko sa dalawang ginayupak na ito, na dapat mawakasan na at magkaroon na ng hangganan ang ginagawa nila sa ating bayan. And now, nataranta sila, mga palangga, nataranta sila sa declaration ni Inday Sara na tatakbo sa 2025. Nataranta din ba kayo? Well, I think kinakabahan na sila. Okay? Kinakabahan ng mga yawa. Hindi naman binanggit ni Inday kung saan siya tatakbo, kung sa Kongreso ba or sa Senado. But definitely, I think, ang basa ko dyan, binuburyong niya lang si Lisa Smugs. Pero wala nang unity team. Kasi ano mangyayari dyan? Pwede mag-resign si Inday Sara. Okay? Magre-resign siya sa pagka-Vice President. Then, she will run Congress or Senate. Diba? I don't know kung ano yung kanyang plano dyan. But I think may mga magagandang mangyayari. This is Lisa Butod. May nagtanong This is Lisa Butod palangga. So, may nag-send sa akin ng palangga kung sino ba yung nag-send. Basta anyway, ang explanation na kesyo possibly daw na si Kuting ay i-appoint niya si Tambaluslos na maging Vice President niya kapag nag-resign si Inday. So with that, hindi na makakatakbo si Tambaluslos sa 2028. Tapos si Inday ay tatakbo whatever. But it's just a part of strategy or whatever strategy. Kung ano man ang nasa likod yan, hindi ko pa alam. Tatanungin ko muna yung aking puting ahas. Pero dito mo makikita na wala na talagang unity. Kaya sa kabila ng mga pagsisave ni Senator Amy Marcos na ayusin yung unity team, in the first place, walang unity team. Wala talaga. Kasi ang unang nambudol, itong alpoterang ito.
Siya ang unang nambudol doon pa lang sa panahon ni Attorney Vic Rodriguez at sa iba pang mga kaalyado nila na tumulong sa kanila, lalo na mga loyalista, lalo na yung mga matatandang loyalista na mga nagkatumba-tumba kung saan-saan, di ba? Naulat na natin yan, ni piso walang maibigay ang mga hinayupak na gobyerno ni Coting. Sa halip, ang pera ng gobyerno, pera ng taong bayan ay ibinabayad nila sa trolls at ibinabayad dito sa mga a-attend sa kick-off rally. See, wala silang pera, walang budget ang gobyerno natin para doon sa mga kapuspalad na lumalapit sa mga ahensya ng